Ang programang ito ay rated WDGAF. Maaaring may sensitibong nilalang at mga bashers. Opinion kasi namin to. Tangin na naman kasi ng opinion nyo. Let's get ready to rumble! You know, what is up mga katitos and katitas? We are back. Yes, yo. Wow, Back at it kamusta? again, boy. Yeah, boy. Ayos lang naman. Ayos. Magandang Oo nga pala, guys, magandang ito araw. ay aming episode 4. Number 4. 4th episode, so medyo kung na-miss out nyo yung episodes 1, 2, and 3. Actually, yung episode 3, as we're talking now, kaka-upload lang nun. So, pwede mong balikan bago mo ituloy panoorin to. And again, we thank you in advance for your time sa pakikinig sa aming munting podcast. Yes, sir. So, eto na po tayo. Ito medyo a little bit of special. Medyo special ng konti dahil ito itatalakayin natin ng unang-una ang mental health. Ay, nako. Ibang forms. Oo nga pala. Yung disclaimer lang po namin. Magdi-disclaimer lang ako. If any of your loved ones are suffering from mental health concerns, please advise them to seek help from a professional. Your mental health is just as important as your physical health. Pero kung gago ka, kung pretentious ka, tangina, rub some dirt on it. Baka sensitive ka lang. Diba, Papa Dens? Tama. Oo. Yan. Kasi, alam mo yun. Sige, pre. Manatan mo. Yung mental health na yan, pre. Ewan ko, Kasi, nung panahon natin, pre, wala namang ganyan-ganyan, pre. Alam mo yun? Putang may dumaang motor dito. Hindi na. Kung mag-alala, hindi naman rinig. Epas. Pero, ayun nga. Medyo alam mo yun, pre. Kumbaga, sensitibong topic yan kasi it really happens. Kumbaga, meron talaga. Merong mga issue about dyan sa mental health na yan. Hindi naman natin kumbaga, hindi natin tinatanggal yun na meron talaga nun. Kaso nga lang kasi, there are times na parang nagagamit siya as an advantage or as leverage para makuha mo yung gusto mo na alam mo yun. Hindi naman parang yun nga. Parang let's say for example na lang sa sa tawag dito. Sige na nga total opinion naman natin to. Putang ina, bahala kayo. O for example, pre, alam mo kung bakit, pre? You're being nice Sige, banatan mo. Para ka naman bago ng bago Parang ganito na lang, pre. Yun nga, opinion naman natin to. Putang ina nyo, bahala kayo sa mga buhay nyo. Kung paano nyo ite-take to. Pero for example na lang, pare, sa trabaho, eskwelahan, or yun nga, for example sa trabaho, depress ako. Kailangan ko yatang mag-take a break. So, KitKat. pre, imbis na mag-KitKat ka, uunahin mo yan. Yung mga mga obserbasyon ko lang naman uunahin mo yan, magpo-post ka sa social media. Magpo-post ka sa IG, magpo-post ka sa Facebook ng mga thoughts or parang mga reels about
depression and whatnot. Diba? Kasi ang problema kasi ngayon, pre, yung depression, ginagawa na lang escape depression, na-anxiety ako, Oo, yan, yung mga anxiety na yun, pre. Again, hindi namin tinatanggal to dun sa mga taong merong gano'n. Legit. Yung mga... legit. Yung legit naman talaga, brother. Oo. Pero, yun nga, nagagamit nga siya ng advantage para, let's say, for example, ayaw mo munang pumasok sa work kasi ang totoo, tinatamad ka lang. Or baka meron kang upcoming na pupuntahan or bakasyon, putang ina, made-depress ka bigla, magkaka-anxiety ka bigla. Oo. Putang ina mo, kung gano'ng gawain mo. Diba? Ginagawang escape. O kaya, pre, nagpe-pretend para makuha yung gusto. Merong ganun, pre. Ang ginagawa, mental health daw para makuha yung gusto. Parang, ano ba tawag dito? Parang emotional war ba rin? May tawag doon, pre. May tawag doon. Hindi ko kasi alam, pre. Kasi ako, pag may problema ako, pre, putang na. Kung hindi ko nakaya, ang ginagawa kong output para mailabas ko yun, is kakausapin ko yung mga taong alam kong kaibigan ko talaga. I'll seek help. Yeah. Or kung talagang kumbaga hindi available yung mga tao na yun. Ang ginagawa kong output, I ride my bike. Yun. Kumbaga, hindi siya alam mo yun, kumbaga hindi ikaw sa sarili mo, kung nararamdaman mo na, ikaw na siguro, bago ka man magpunta sa malalang stage, tulungan mo siguro muna yung sarili mo. O nga pala, guys, yung sinasabi ni Papa Dens dito, yung mga feel lang nila, depressed sila o feel lang nila, hindi natin inaano yung mga... Yung hindi kasama yung mga legit dito kasi yung legit, iba yung yun. Mga legit. It's entirely different ball game or entirely different conversation. Totoo. Yung mini-mention dito ni Papa Dens is yung mga depression kuno lang at anxiety kuno lang, sensitive lang. Sige, pare. Tuloy mo. Yun nga. So, yun, kung tatamaan ka siguro sa mga pinagsasabi namin dito, putang ina mo, isa ka dun sa ginagamit yung mga ganyan na as an advantage. Kasi kung legit kang, depressed or may anxiety ka, hindi ka naman tatamaan kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo siya ginagamit as an advantage. Tama Or as leverage. Ngayon, kung tinatamaan ka, putang ina mo. Diba? Harsh man pakinggan, pero diba? Harsh na ako sa harsh, pero tangina kasi, pre, kung ganun ang gawain mo, putang ina ka. Kasi ang nangyayari kasi, pre, alam mo yun, parang na-normalize yung pagkakaroon ng depression, na putang ina, nalungkot ka lang Or putang ina, depressed ka na agad. Hindi ganun yun, magkaiba yung sadness sa depression. Tama yan, tama naman. Wag mo siyang namimiss, ano bang tawag dito? Kumbaga miscalculate mo yung sarili mo na. Misdiagnose mo yung sarili mo, nagdo-doktor-doktoran ka. Oo. Mga ganun. Kasi, ayun nga, again, kung nalulungkot ka, utang ina, nasa sa loob mo, nasa sarili mo yan, kung paano mo pasasayin yung sarili mo. Diba? Tsaka, again maglaro ka ng balat. Hindi ako maglaro ka ng balat. Oo, di ba? Hindi naman masama yun. Okay, tawag dito, maligo ka, uminom ka kasamang kaibigan mo. Di ba? Hindi naman kumbaga, baka init lang yan or baka na-overwhelm ka lang sa mga nangyayari. Di ba? Meron sasabihin. Meron pa dyan, pre. Sasabihin, parang iba-iba naman yung pag-cope kasi ng mga tao, ganyan-ganyan. Iba-iba yung diba? Pero again, hindi porke iba yung way of coping up mo sa sadness or what, depressed ka na. Dahil putang ina, mas Ito na nga, pre. Kung yun nga, kung sa tingin mo,
mag-seek help ka na. Magpa-diagnose ka. 'Di ba? Kung hindi ka na madadiagnose, nasa isip mo lang yun, Brad. Nasa isip mo lang. Kasi pre, di ba? Pinag-uusapan nga natin, pre, yung mga bata ngayon, pre, lagi na lang depressed, lagi na lang na-anxiety, di ba, pre? Bumagsak. Hindi nakapagpasa ng assignment, na depressed. Putang ina, una, sino ba may kasalanan nun? Bakit kailangan lahat mag-a-adjust sa'yo? Tama, di ba? Yun ang hirap para sa trabaho lang din, pre. Eto pa isa, putang ina. Pag ikaw tatamaan ka dito sa sasabihin ko, putang ina mo. Yes. Yung mga pre, gustong ma-promote, mag-a-apply, tapos hindi natanggap, mali-depress ngayon. Putang ina mo, hindi ka depressed, frustrated ka lang kasi hindi ka natanggap. Ine-expect mo kasi matatanggap ka, gago. Tama, iba ang depression, sa sadness, sa frustration, di ba? Iba yun. Magkaiba yun. Diba? Ginagamit lang sa maano lang eh. Kumbaga, nagagamit as leverage na. Kunwari, bumagsak ka sa interview mo, hindi ka natanggap sa work. Or hindi ka na-promote. Tangina, depressed ka ngayon. Feeling mo, depressed ka. A-absent ka, tapos dadahilan mo kasi, depressed ka dahil hindi ka natanggap. Frustrated ka lang dahil di ka natanggap. Bobo ka kasi. Yung nakakainis dun ginagamit ang mental health. Guys, again, mental health is a serious issue. Hindi yan para scapegoat mo lang para makapag, yun nga, sinasabi ni Papa Dens na take advantage. Kung talagang sa tingin mo nga, magpa-diagnose ka, baka yun nga. Nakakabuisit lang O kaya, baka hindi ka depressed, baka ka, schizophrenic ka, ganyan. Meron kang masayang side, meron kang malungkot na side. Ito nga natawa ko, pre. May nag-post, pre, ano ba to tawag dito, yung parang depressed daw siya, tapos, pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Utang ina. Pre, sinetap mo muna yung camera mo, nagpaganda ka, nag-makeup ka, o kaya mga suicidal shit. Linti ka, tapos i-finil mo yung sarili mo. Puta, hindi depression yun kasi aware ka. Kung totoong may depression ka or may mental illness ka, pre, hindi mo na may isip i-record yun. Pare. Tsaka, ito pa. Go. Not unless nga, pre, yung katulad nung, sino nga ba yun, pre, yung drummer na tumalon sa building, pre? Naalala mo yun? Na-record niya yung sarili niya? Yung banda ba yun? Oo. Diba? Yun talaga, pre. Kung huling habilin mo na, puta, diretso mo na. Ibig sabihin... rekta mo na. Hindi yung... kung totoong may mental health ka. Kumbaga, hindi yung tipong nag-post ka ngayon ng umiiyak-iyak ka, tapos bukas makalawa, putang na, magpo-post ka na ng memes. Ano yun? Nagago ka ba? Yun ang totoong pre, yun ang totoong may mental health. Nag-breakdown siya talaga nagpakamatay siya, tinodas yung sarili niya. Yun ang mental health, guys. Ang hirap labanan yan. So, kung may excuse lang kayo, katarantaduhan yan, puta. Bago na kayo. Kasi alam mo yun, parang ang nangyayari ngayon, dahil nga may mga ganong na-document, na ayan, kagaya nagpakamatay siya. Ngayon, ang parang nung iba na, parang they're riding the wave na, ay putang ina, depressed ako, suicidal ako, ganyan-ganyan. Ito, ang mga kaibigan ang taong suicidal, ang taong depressed, personally, hindi mo mapapansin na depressed yung tao na yun at hindi mo mapapansin na may suicidal tendencies siya. Magugulat. Katulad taong may diba? Ang tao may suicidal tendencies, hindi niya sasabihin sa madla na gusto kong magpakamatay. Hindi niya sasabihin, hindi niya ipopost sa social media na gusto kong magpakamatay. Hindi niya sasabihin sa mga random na tao na putang ina, may suicidal tendencies ako. Dahil ang tao may ganun, hindi mo makikita na meron siyang ganun. Magugulat ka na lang, pre, pucha, nagpakamatay. Di ba katulad ni Chester, di ba? Puta, nung parang nag-post pa siya na okay siya, tapos biglang boom, heads. Di ba, pre? Tapos ginagawa niyong biro, hindi kasi trend kasi na nakikita nila sa social media. Tama, hindi dapat ganun. Mga chikiting siya, bata-bata dyan,
Hindi kayo depressed. Huwag kayong frustrated lang kayo or sad lang kayo. Iba yung malungkot sa depressed ka. Yung mga ano kasi ngayon, mga weak no, pre? No? Dati nung mga high school. Hayain mo lang ng suntukan, mga pagsuntukan, hindi. Ipopost kita sa social media. Labas init lang. Diba? O kaya yung mga teacher, yung pinakita ko sa yung lately, pre, na meme, na dati pinapagalitan, napapalo ng teacher. Totoo yun, pre, di ba? Experience mo rin yun. Ngayon, pre. Eraser, pre. Ngayon pagsalitaan lang sila ng mga teacher, my heart. Di ba? Actually, pare, isa pa yun sa nakakayari ngayon, pre. Di ba? Nakakabwisit. Parang mayroong teacher na parang pinapagalitan niya yung mga estudyante niya, pre. Tapos yung mga estudyante niya, nag-aano na parang, paano naman yung mental health namin na pinapagalitan mo kami, natutrauma kami. Yan, isa pa yung word na yan, pre. Maisingit ko lang. Yung trauma. Agad. Ano ba yan? Sige, pre, tuloy mo. Tuloy mo yung trauma kuno na yan. Ayun nga, pre. Parang putang ina. Natutrauma kami kasi sumisigaw ka, pinapagalitan mo kami, ganyan. Parang ang ko doon, pre. Sige, nandun na tayo. Gusto ko nga matrauma ka na lang. Baka sakaling magbago yung pananaw mo sa buhay. Kasi, pre, sa totoo lang, magagalit ang kahit hindi teacher, pare. Magagalit ba sa'yo yung isang tao wala kang ginagawang mali? Tama. Oo. Pasaway. Especially yung teacher mo yun. So, most likely, nakikita niya kung anong ginagawa nyo. Magagalit ba yun ng walang dahilan? Sige nga. Malamang yan, pre. Nagtuturo, nagse-cellphone, nakipagchichikahan sa nakikipaggulitan. Sa tingin mo ba sisitahin ka kung... Oo, pare. Tapos yung mga kabataan pa ngayon na ganyan, pare, sabihin nila, respeto nyo kami. Putang ina mo. Yung pagsunod sa teacher, hindi mo magawa Kasi gusto mo, respetuhin ka. Tangina na. Bigay mo, kung gusto, parang gawin mo kung anong gusto mong gawin sa'yo. Ganun lang yun. Yung golden rule. Do not do unto others what you don't want to do unto you. So, tama naman. Alam mo pala yung feeling Gusto mo palang nire-respeto ka baka unahin mo muna sa sarili mong irespeto yung iba. Respeto mo yung teacher mo, diba? Ayun na nga. Diba? Ayan. Yung matindi yan. Trauma ko na yan. Pre. Tsaka, gusto ko rin, sitahin yung mga nanay ng mga ganong estudyante, pre. Ayan. Putang ina. Pag yung mga anak nyo, nagagaganon, tapos putang ina, imbis sa pagalitan mo, magagalit ka dun sa teacher, putang ina mo, may mali din sa'yo. Baka hindi mo na... Tanong mo muna yung sarili mo kung napapalaki mo ba ng maayos yung mga anak mo. Bakit ganun mag-isip yung mga anak mo? Tama. Baka hindi mo nasisilip sa gabi o kung ano mang ginagawa. Baka ikaw nakikiapid ka rin o kaya masyado kang busy sa work. Baka naman nag-anak-anak ka, medyo siguro naman wag puro career o wag puro kalantian or whatever. Silipin mo din yung anak mo. Naman yun. Diba? Tsaka yun nga, parang talaga Kaya ako naniniwala ako dun sa sinasabi ngayon sa internet na bring back bullying, pre. Kasi alam mo, tangina, masyadong yung mga bata ngayon, pre. Masyadong sensitive. Na parang putang ina, hindi mo, pag sinita mo sa ginagawa nila, magagalit or magtatampo or what. Tsaka parang putang ina, sana maisip mo sa sarili mo kung bakit ka ba sinasabihan, kung bakit ka pinapagalitan. Ka muna. Kasi tawag doon, mag-self-reflect ka muna na parang putang ina, bakit ba ako pinagalitan ng teacher ko? Bakit ba ako pinagalitan ng nanay ko, ng tatay ko? Mag-self-reflect ka muna. Sipin mo muna kung tama ba yung ginagawa mo. Putang ina, paramihan dyan, sisigaw-sigaw ng respeto, putang ina, hindi nga makapaghugas ng plato. We don't, disclaimer lang din. Hindi naman natin pero ang ko lang, yun nga. We don't, alam mo yun? We don't support or we don't condone bullying
Ang sinasabi lang ni Papa Dens dito masyado kayong naging sensitive na parang masabihan lang ng masabihan lang ng konti, akala mo sinuntok Salita pa lang yun, pre. Akala mo sinuntok na. Parang ano diba? Na nga ngayon, pre, ang form ng suntukan ngayon, online na lang din, putang na. Nagpaparinigan, mag-aaway online, tapos pag nagtapat naman, putang na, parehong ano. Pre, online suntukan uso ngayon. Tanga na, online siraan, mga ganyan-ganyan, putang na. Na hindi mo alam, tanga na, pinopost mo sa social media, parang pinapakilala mo lang din kung sino ka at kung gaano ka kababaw na tao. Tapos sasabihin mo, may mental health issues ka, depressed ka, may trauma ka, may anxiety ka. Yung magpo-post sa social media, tapos pag hindi nag-agree yung mga nakakita sa kanya, made-depress. Tapos pag nag-agree sa kanya, ay hanap kakampi na, okay na ulit siya, putang na. Kaya pre, minsan gusto ko nang suportahan yung bring bullying talaga inaano lang yan. Dapat kasi ma-disiplina yung mga yan o ewan ko ba, magkaroon ng curriculum ng ganong klaseng topic para hindi masyadong sensitive. O kaya, pre, hindi na lang bring back bullying, bring back CAT, ROTC. Para ma-disiplina yung mga ulul. Dahil yung tipong pre, no? Nalala ko yan yung mga ganyan-ganyan tipong kasi kumbaga doon ka matututo ng pre. Kumbaga as little as it can be, meron kang makukuhang kung paano maging disiplinado, paano ka magkaroon ng paano mag-show ng respect sa mga tao sa paligid mo. Na alam mo yun na nakakataas elders yan. Elders or actually kahit yung sa ganyan naman pre, ang opinion ko naman diyan, hindi naman nag-a-apply lang yan sa elders. Actually, it applies to everybody. Bata, matanda, buntis, hindi, may kapansanan. Lahat yan dapat mong irespeto. As long as wala silang ginagawang mali sa'yo. Kumbaga, dapat mong irespeto lahat ng tao sa paligid mo. Tama. Ganun lang yun. Pero kung ikaw, isa kang kupal, wala kang karapatang mag-demand ng respect. Ano ka lang, coops ka lang talaga. Sadyang coops ka lang talaga, di ba? Tangay na. Wala Brad, speaking of coops, may mga coops din na magaganda. Putang ina. Mga ano ba yan, pre? Yung mga magpo-post ng ganto-ganyan. Well, it's a form of kakupalan. Oo, na parang hindi, parang I'm doing it for my myself, ganyan. If you're doing it for yourself, siguro dapat i-private mo lang. Hindi ka nakikita ng lahat. Ang tinutumbok po namin ay yung mga pa-thirst na post ng mga pachikas dyan. Mga pachikas. Actually, hindi lang naman, though most of it, puro yung mga babae. Pero hindi lang naman babae, may mga lalaki din. May mga lalaki din. Totoo yan. Pero kasi... sige, go, pre. Okay, go. O kaya, pre, yung mga free the nipple. Di free the nipple nila, magpo-post sila. Nakabaktong sila, nakabaktong. Tapos, kapag isinita sila o niridicule sila, whatever, parang magagalit pa sila, di ba? Dapat alam mo na yan di ba? Katulad nga ng mga sinabi namin, mga mapanghusgang lipunan ng internet. Alam mo na yan, bakit mo pa ipopost sa free the nipple? Alam mo yun? Alam mong tao yan, lalo na sa Pilipinas. Usually kasi sasabihin nila dyan, nakikitrend lang naman kami. Ayan pa yung isang dapat ka bang sumunod sa trend? Diba? Isipin mo muna, para ba siya ikabubuti ko to o ikasasama ko to? Kagaya nung sabi mo, free the nipple. O magpo-post ka ngayon ng wala kang bra. Bakat yung utong mo. Putang ina mo, what do you expect sa mga tao makakakita niyan? Ipe-praise ka, yes, free the nipple. Putang ina mo, gago ka. Hindi, mali ka doon. Yun nga. Mali ka doon, sis. Ng mga taong makakakita niyan, alam mo yun, pwedeng manyak,
pwedeng relihiyoso, pwedeng makita ng nanay mo, pwedeng makita ng mga kapatid mo, na gaganyan-ganyan ka sa internet. Tangina, isipin mo muna, is it worth it na sumabay ka sa trend? Tapos you'd expect na hindi ka mababastos? O kaya yung mga sobrang, hindi naman, yun nga, freedom of, of expression nyo yun eh. Minsan kasi mali yun eh. Magpo-post ng sobrang sexy na halos labas na yung kuyo ko, tapos sasabihin huwag siyang bastusin dahil yun yung mas comfortable sa ganon. Alam mo naman kasing internet yan, Day. Alam mo namang internet yan. Ano pa yan, pre? Yung mga ganyan, magpo-post ng labas yung puwet, nakatibak, bakat yung camel toe. Kasi po-post mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na you're doing it for yourself. Putangin na mo, isa kang malaking ipokrito. Kaya mo pinopost yung mga ganyang picture mo, lalo na kung alam mo sa sarili mong may ibubuga ka o sexy ka. You're posting it for validation. Putang ina. Huwag mo sabihin sa akin na hindi self-validation yan. Dahil putang ina, kung gusto mo lang i-boost yung self-esteem mo, you'd it's post more it of a privately. self-esteem thing. Picturean mo yung sarili mo. Titignan mo sa cellphone mo, yung itsura mo. Hindi yung ipopost mo na makikita ng lahat. Tapos yung expect mo na i-respect ka. Brad, ilang percent ng internet ang magja-judge sa'yo, maniwala ka sa akin, walang pupuri sa'yo ng, halimbawa, nasa 90%, putsa, you're living in a dream world, bitch. Diba? Tapos, wag mo din, parang wag mo expect na pag nag-post ka ng gano'n, pupurihin ka na, wow, ang sexy mo naman, wow, ganyan. Pag manyak nakakita niyan, wow, ang sarap mo naman, wow, patikim naman. Anong name mo, anong number mo, ayan. Pwede ka ba? Or may message ka na, magkano ka? Di ba? Unang-una, pag nag-post ka ng gano'n, tangina. Again, hindi self-validation yun. Nangihingi ka ng validation sa ibang tao. Nagpapapansin ka lang. Or yun nga, pa-thirst post, di ba? Tapos expect mo, respeto ka. Bakit, nako po. Mga... Tapos tipong pre, ito for example, mayroong ang chick na gusto mo sa ganyan siya mag-post. Post niya yung katawan niya, pinopost yung bakat yung puwet niya, pinopost nakita yung pisngi ng puwet niya, bakat yung utong. Parang kung ako yun kunwari nililigawan ko yung tao na yun, or gusto ko yung tao na yun. Parang alam mo yun, madi-deviate ako na parang putang pang lang to. Pang sexy time lang. Pang sexy time lang. Hindi siya tipong hindi siya wife material. Yung iuuwi mo or ipapakilala mo sa magulang mo, di ba? Oo. Hindi ganun. Parang alam mo yun. Agad. Hindi ka mata-turn off in a sense. Pero parang ang magiging gusto mo na lang sa kanya yung physical niyang kaanyuan. Hindi ka na magiging interesado kung sino siya. Parang ganun. This goes as well dun sa mga lalaki na pa-thirst din. Hindi lang babae, di ba? Magpo-post ka na rip ka or whatever, tapos kapag ginanya ka ng bakla, parang fuck you, ganyan. Diba? Patulan mo. Pero ito lang let's be real or let's get real here. Ikaw ba, pre, as a man, nagpa-post ka ba ng gano'n? Parang bihira naman o wala naman, pre, not unless, alam mo yun, obsessed ka sa katawan mo. Siguro, yung tipong sumasali ka sa mga contest na like, let's say, for example, siguro, yung mga Mr. Olympia, mga ganyan. Yan, naiintindihan ko. Post mo na kahubad yung sarili mo. Pakita mo yung physique mo. Yan. Understandable. Pero yung ikaw na putang ina, tipong nag-gym ka lang, ipopost mo kasi sasabihin mo na naman, parang mga babae lang din yan, pre. Sasabihin mo, self-validation ko yan, ganyan. Again, if you want to validate yourself, keep it to yourself. Ganun lang yun. Impress mo yung sarili mo, wag yung ibang tao, tapos mag-gather ka ng impress mo yung sarili mo na from here, naging ganito ako.
Huwag mo sasabihin sa akin. Maging inspiration ka. Di ba? Diba? Tapos magka-caption pa yan ng mga pre. Ganyan. Tapos labas yung mga abs or what not. Tapos sasabihin mo, parang, anong tawag dito? Magka-caption ka ng, paano ba? Parang ika-caption mo. Malimbawa, mga chan pa lang, ulam na. Pandisan. Mga ganun, pre. Kaya, girls, ganyan, kanin na lang kulang, mga ganyan. Pwede nyo na akong ulamin. Oo. Tipong, tangina. Ako, pre, hindi naman ako ganun. Hindi naman ako macho or what. Pero, hindi naman tayo macho dad bod. Tito buds. Tito buds, dad buds. Hindi pa rin, pre. Kahit maging, yung macho ko, ganyan. Not unless nga, kailangan kong i-promote yung sarili ko kasi sasali ako sa contest. Competition. Siguro yun, gano'n. Oo, gano'n. Pero yung sabihin mo, hingi ka lang ng clout or as you've said earlier, yung validation sa ibang tao, expect mo na it's either lokohin ka, halimbawa, ka na, laitin ka kahit hindi ka naman kalait-lait, or manyakin ka ng kung sino man, di ba? Hindi natin masasabi. Ayun nga. Baka tas pagka ma-offend ka na, ba't naman ganyan, ganito, nakaka-bad trip naman, nakaka-off naman. Parang nakaka-off naman kayo. Parang be conscious dun sa mga pwedeng mangyari. Maging self-aware ka na, again, hindi lahat ng tao parehas mo mag-isip. Kasi diba? Actually pre, sa mapanghusgang mundo ng internet hindi sa hindi konti almost karamihan mag-judge sa'yo sa internet pre, di ba? Katulad yung last episode, sabi mo pre, once na na-post ka na sa internet, forever na yan. Embedded ka na sa internet, brother. Welcome. Welcome sa mundo ng mapanghusga. Dark web. Kung gusto mo pagkakitaan mo na mag-OnlyFans ka na lang. Ayan, oo. Diba? Kung gusto mo ng validation. Kung gusto mo ng validation, sisikat ka pa, di ba? Pagkakitaan mo na lang yung yung vanity mo, di ba? Hindi yung manghihingi ka ng sa iba. Pero again, once pinasok mo naman yun, don't expect na may seryoso sa'yo. Kasi as a traditional Filipino, lalo na sa Philippines, medyo tabu sa invention. Tabu nga yung mga ganyang datingan. Siguro kung sa mga European countries siguro or sa West, America, gano'n. Yung mga Western shit. Siguro. Pero pre, kahit yung mga sa mga Western, pre, kasi parang may napanood akong podcast niyan. Parang ini-interview nila yung mga babae sa OnlyFans na parang, bakit mo ba ginagawa yan? Ganyan. Yung iba dun pare may mga degree pa. Parang may, hindi ko maaalala kung anong niya, parang lawyer yata. O what. Professional, kumbaga. Oo, mga professional. Tapos nag-OnlyFans, ganyan. Again, yun nga, pag pumasok ka sa ganyan, huwag kang mag-expect na may seryoso sa'yo na maging karelasyon ka. Most likely, yung mga makakarelasyon mo is ganun lang yung habol sa'yo. Kasi parang naman. Yan pare, parang ang lalaki kasi pre, specifically sa lalaki, parang we're not sige, may kasama na yun na kumbaga bonus yun na kung sexy, maganda. Pero again, at the end of the day, ang mga lalaki na hanap niya is yung what can you bring or what can you give me. Sa pagdating sa mapapangasawa, tangin na, mahal mo, pa-OnlyFans ka, pakita pek-pek ka doon, paiyot ka. Putang na, kung yun lang yung kaya mong gawin. So, don't expect na yung mga lalapit sa'yo, hahanapan ka ng personality, hahanapan ka ng
Okay ba sa bahay to? Okay ba siyang maging wife? Kaya ba niya magpalaki ng mga magiging anak namin? Alam mo yun, yung mga ganong factors. Kaya hindi lang parang yun, pre. Hindi lang yun. Yun yung sa yung sa paghahanap ng asawa or sa family side, ganon. Meron din, halimbawa, sinabi mo nga, may lawyer. Meron pa akong teacher, 'di ba? Alam ko yung video na or podcast na tinutukoy mo. Yun yung marami sila panel ng mga babae. Yun eh. Na bakit sila OnlyFans ganon. Katulad niyan, paano pag nakita ng university yung pinagagawa mo or anong school man yan na pinagtatrabahuhan mo na may OnlyFans ka? Sa tingin mo ba yung employment mo magiging secured pa? 'Di ba? Choice yan lahat naman tayo may choice eh. So, kung lumabas man yun at madali ka, masisante ka as teacher or hindi ka napagkatiwalaan as a lawyer kasi nga, if ganyan ang ginagawa mo, sa tingin mo ba may magtitiwala sa kliyente? Yung mga ganong bagay ba, pre? O lahat naman ng bagay choice mo. So, kung sakaling ma-judge ka man, nothing there's no one to blame but you kasi yun yung napili mong pagkakitaan or di ba? Wala pre, kasi yung pre, easy money kasi yun pre. Di ba? Yan ang namin, yan ang mga take namin sa mga ganyan. Kaso nga lang pre, yung mga ganun pre, papatukan ka siguro mga early 20s hanggang mga, let's say, early 20s siguro hanggang 30-ish. Yan, laban pa, palagpa. Pero after that, na? Diba? Kasi let's say for example, bumababa na yung benta mo, hindi ka na. Baba na market value mo. Oo. Tapos, let's say gusto mo nang bumalik sa profession mo as a teacher, as a lawyer, or kung anumang professional, yan. Tingin mo ba may employer na tatanggap sa'yo? Yun. Anong portfolio mo? Nag-OnlyFans ka? Hindi. Sabihin na natin hindi niya ilagay. Sa tingin nyo ba hindi nagba-background check yung mga ganon? Di ba? Mismo. Nagba-background tsaka yun check nga, pre. Let's say, mag-a-apply ka as a lawyer or as a teacher. Tapos, siyempre, kailangan may portfolio ka nan. Anong portfolio mo or anong experience mo sa pagtuturo or sa anumang profession na gusto mong pasukin. Ano ilalagay mo sa CV mo? Million followers on OnlyFans. Diba? Tsaka kasi yung ganyan, pre. Parang lang din yan eh. Content creation lang din yan, pre. Hindi para sa lahat. Kumbaga, dito sa atin sa Pilipinas, pre. It's a niche market. Aspiring. Ang daming aspiring na content creators. Sige, for example, sa 10 content creator, ilan ba doon yung talagang magbo-boom? Ilan ba doon yung talagang payayamanin ng content creating? Diba? Katulad natin, hindi naman tayo yayaman dyan eh. Malamang, ito lang namin to, libangan lang namin to. Kung may makinig, okay. Again, kung sabi nga natin, lang. nung nag-come up tayo dito sa gantong idea, is araw-araw tayo nagkukwentuhan sa opisina, pre. Pero disclaimer lang, nagtatrabaho kami ng maayos. Sadyang may mga times lang kaming nagkukwento. Na, ayun nga, nagkukwentuhan tayo, nakakatawa yung mga topic natin para sa atin. Why not i-document natin tapos i-upload natin online? Diba? Parang yun. Kami, handa naman kaming makancel at mahusgahan ng lipunan ng internet. Kayo, handa ba kayo? Diba? Ganun na lang yun. Parang at the end of the day, mawala man to, mag-boom man to, ayos lang, walang problema. At least we love what we do. Nag-e-effort pa kaming mag-record ng video, mag-edit, para sa inyo, ina-update namin kayo. So, this is not monetary, walang bayad. Hindi kami binabayaran. Hindi naman sa pre, pero bumibili tayo ng mga equipment natin and whatnot, diba? Pero, yun naman kumbaga, we're not asking for anything.
ano lang, gusto lang namin na mag-improve at saka mas ma-entertain yung mga ayan, ngayon, yung mga nanonood sa atin at yung mga listeners nanonood, nakikinig, yan, listeners, yes. Yun lang yun. Kaya, yun, ay mga pa-thirst dyan o mga kung gusto mag-post dyan ng validation o maging mga choices nyo sa buhay, sinasabi lang namin yung mga opinion namin tungkol dyan at baka mapag-isip-isip pag nilayan nyo din, di ba? Di ba? Na parang, ito ba talaga yung gusto ko? O ito ba yung gusto? O ito yung gusto mo ngayon lang? Di ba? O gusto mo lang magpa-validate, papansin. Oo, gusto mo lang magpa-validate sa ibang tao. Pero bawal ka bastusin. Ano yun? Ang labo nun. Ang labo nun, Brad. Di ba? Parang ano lang yan, pre, di ba yung bumibili tayo ng sa Facebook ng mga damit natin, di ba? Di ba minsan, pre, nagpapaano tayo, pa-vouch naman dito kay ganyan. May transaction kasi kami. Ngayon, kung sabihin legit ka. O kung hindi man, kung flaker ka, scammer ka, di ba? Huwag sumakit yung ano mo, di ba? Na parang, ayun, yun nga. Maging ano lang tayo, maging maingat. Tsaka kasi pre, alam mo yun, kung gusto mo talagang self-validation, hindi ka habol dun sa likes. Habol mo yung magiging image mo sa mga tao. Parang ganun. Na magpo-post ba ako ng naka-OOTD ako na maporma ako? O magpo-post ako ng naka-brat panty lang ako na bakat yung camel toe ko? Diba? Dapat kung kasi, nag-post ka, expect criticism, pre. Or expect yung panlalait. Totoo. Kasi again, yung criticism na yan, para din sa'yo yan. Wag mong isipin na hinahat ka nila pababa. Kasi una sa lahat, hindi naman magko-comment yan ng kung wala siyang paki sa'yo. Dahil kung wala siyang paki sa'yo, hindi na siya mag-e-effort. Okay, ganun lang yan. O kaya, yun sa mga pathers naman or mga papansin, kung komentang ka man yan, ng kamanyak, kabastusan, choice mo yan. Kasi nagpapansin ka pre, expect mo? Diba? At saka opinion niya yun. Ngayon ikaw, bilang kung nag-iisip ka ng tama, ay shit, ganito pala yung nagiging tingin sa akin. Siguro yung susunod kong post, dapat medyo maayos naman yung damit ko. Diba? Hindi na ako maghuhubad-hubad o magpapa-thirst sa mga post-post na yan. Tama na. Kung ayaw mo manyaking ka, huwag kang magsuot ng kamanyak-manyak. Ganun lang yan. Katulad nga ng paulit-ulit namin. At wag mo din sasabihin na, wala, freedom of to O again, your freedom comes with, anong tawag dito? Yung parang maging responsable ka sa mga actions mo. Parang gano'n. It comes parang with ready ka, freedom comes with consequences. And consequences. Yun yung gusto ko. Yun yung word na hinahanap ko. Laging may consequence yan. Buti, nahuli mo yun. Tama naman yun. Nasa dulo ng dila ako Pag inom ko ng tubig, lumabas Tubig lang pala ang sagot. Maiba na tayo, pre. Siguro naman na yung message natin, it came across na din. So maiba na tayo sa mga kunwari. Okay. Kunwari pala, sorry. Kunwari, may mga topics kayo na medyo nakulangan kayo or gusto nyong i-expound pa namin yung opinion namin. Comment lang kayo dyan sa baba. You can always comment naman. Again, nasa Facebook kami, nasa YouTube. I don't know kung pwede mag-comment sa Spotify pero nasa Spotify din kami. Hindi yata. Or merong option, I'm not sure. Alamin natin yan. So, ayun. As of now, yung sureball na pwede kayong mag-comment sa YouTube sa Facebook. So, ayun. Tama. Kung tingin nyo, merong kaming kulang or merong kayong opinion na gusto nyong i-share tapos gusto nyong
expound pa namin kung anong opinion namin doon. Feel free lang to comment. Wala namang problema doon. At times naman or sumasagot naman kami sa mga comments nyo. Medyo late so, nga lang. Feel free. May work din kami. Ganun talaga. Kumbaga, libangan natin to. Pero as much as possible, tinatry naman namin maging interactive sa mga comments nyo. Kaya, huwag kayong mahiya, comment lang kayo. Kung medyo hindi kami makareply, we'll get back to it. At siguro, kung ikaw, comment, tapos gusto mo i-share yung sarili mong opinion, pwede rin. We can discuss it naman. Or kung gusto mo mag-guesting, pwede din naman yun. Ayun. Salamat, Papa Dens. So, ayun na nga, moving on. Ito namang next topic namin yung mga pasaway na nagpa-park sa mga illegal na pwestuhan. Specifically, based on experience to, pre. Alam ko, may experience ka rin dito. Sa tapat ng bahay mo, nagpa-park. Ayan. Diba? Oo, pre. Magpa-park tapos hindi magpapaalam. Ayan. Ikwento ko, i-share ko yung experience ko at mag-share ka na din, Papa Dens, ha? Ito, yung sa amin kasi, maikwento ko lang, katulad ng ibang mga lokasyon, may mga pinapayagan ng barangay dyan ng mga one-side parking. Yan. Pero, hindi ibig sabihin na magpapark ka sa tapat ng bahay. Diba? Kaya ka nga binigyan ng one-side parking. Well, technically nga, dapat kung wala kang garahe, wag kang bumili. Pero yun na nga, that's beside the point. That's another or a whole different story. Ang dyan is binigyan ka ng pagkakataon para mag-park one-side parking. You can get to keep your car. Pero wag naman at the expense of your kapitbahay na may garahe, paparkan mo sa harap. Paano na lang kung emergency yan? Paano kung kailangan mo lumabas, di ba? O kailangan hanapin ka pa. Kasi mabuti kung kilala ka or tagaron ka, mag-overnight parking ka. Di ba? Sobrang hassle mo sa mga tao. Sige, Papa Dens, may share ka bang experience mo rin na ganyan? Sa akin kasi, so, dito sa lugar namin, allowed naman yung one-side parking. At aminado din naman ako na isa ako dun sa mga tao na walang parking. Tapos may sasakyan. Pero again, yun nga. Different story. Bago kami bumili ng auto. Kumbaga, bago kami bumili ng auto, pinag-isipan muna namin na paano kung tanggalin yung one-side parking dito. Ganyan-ganyan. Ano bang magiging natin? So, we decided na bumili. Kasi nga, yun nga, first reason is allowed naman yung one-side parking. Second reason is kung tanggalin man yung allowable na one-side parking dito, meron akong pagpaparkan ng sasakyan ko. Na parang ganun na may backup plan ka. May backup plan ako na hindi ko siya basta-basta ililipat sa lugar na may parking tapos makakasagabal ako. Parang ganun Ito nga pre, ma-share ko lang sa'yo. Diba, ikaw may ganun ka, may plano ka. Itong isang kapitbahay namin, which will not be named, dahil gusto niya sa tapat niya siya nakapark, pre. Kahit hindi na tama na dun sa side niya mag-park. Minsan, kapag nauunahan siya dun sa side na yun, pre, magpa-park mismo sa kabilang side, which is magdo-double park na, pre. Magdo-double parking na. Manong maghanap ka ng yung side sa side na yun, within that side, maghanap ka ng pwede mong parkan. Wag yung magdo-double park ka pa. Pinayagan na nga kayo Magdadamay ka pa. Kasi madadamay yung iba na nakatamang parking, di ba? Magiging magiging mitya yan na parang, putang nang kukulit nyo pala tanggalin na lang natin totally. Yun ang gusto kong tumbukin. Tama ka dyan, pre. Di ba? Kung baga magpakisamahan kayo. One side parking, sige, goods tayo dyan, no problem. Kaso lang, kapag yung tao may parking or kahit sa tapat yung maliit na gate, wag nyo naman park. At katulad niya, halimbawa, wala nga sasakyan. Pero may maliit siyang gate. Hindi naman masasakop siguro ng sasakyan mo yun. Wag mong harangan. Kasi nga, pwede rin, kailangan niya din ng emergency. Porkit walang sasakyan, wala nang emergency. Paano kung may tinawag siyang
Uber tuloy, Grab, wala na ambulansya. O ambulansya. Siyempre, kailangan dumaan yun sa gate na maliit na yun, yung gate na walang kotse na yun. So, wag mong parkan yun, wag mong tapatan yun dahil, di ba, hassle ka. Diba? Tsaka yung sa ganyan pre, may personal experience ako. Okay, kwento mo. Nung wala pa kaming auto pre. May gate kami. Yung gate namin kasi dito maliit lang. Napuntahan ko yan. Naalala ko yan. Pantao lang talaga siya. Pantao, yan. Ang ina pre, pinayagan mo na mag-park. Okay, walang problema. Pwede naman. As for the sake of pakikisama, right? Oo, for the sake of pakikisama. Pero putang ina, one time nakipark, hindi nagpaalam, hinarangan pa yung gate pre. Ayan. Na parang putang ina, kung ikaw normal kang taong nakakapag-isip ka, haharangan mo ba yung gate ng may gate? Oo. Di ba? Kasi unang-una, isipin mo, may nakatira dito, hindi ko dapat harangan yung gate nito. Baka may emergency, o may kailangan silang ilabas or may kailangan silang ipasok, mahihirapan sila. Secondly, paano kung kupal ako? Tangina, hinarang mo yung sasakyan mo dito sa gate namin, gasgasan ko yan. Isipin mo na lang din yun na parang, hindi porke pinapayagan ka, gagawin mo na lang basta-basta. Kumbaga, pag pinayagan ka, do it with respect and do it responsibly. Na parang tangina. Pinayagan ka na nga eh. Yun na nga. Pinayagan ka na. Ihaharang mo pa. Paano na lang kung gago-gago ako, pre? Pag ginasgat, pesuhan ko yung sasakyan niya. Pwede sakit pa ng ulo niya yun. Mas magagalit pa siya ngayon sa akin. Na bakit mo ginawa yun? Tama naman. Ilang beses na nga, hindi na nga kami na nga lang din yung nanawa. Kaya ang ginawa namin, paraan, yung may nakalagay dun sa mga disclaimer na kung ano-ano, parking, tapos nangarang na kami ng kung anong pwede iharang. Kasi nga, pre, kami yung naaabala, di ba? Kaya yung mga pasaway dyan, hindi naman sa yun nga, pinapayagan naman kayo na mag one-side parking, di ba? Binibigyan na kayo ng parking sa sidewalk. Kasi nga, not everyone nga is may parking. Again, that's a whole different story. Ang sinasabi lang namin dito is i-park nyo sa tamang lugar. Hindi sa tapat ng mga gate. Totoo. Yan. Diba? Kasi yung mga abalang nadadala niyan, magkakaaway pa kayo niyan, nas magkakabarangay kayo. Ang ending niyan, pre, since nag-aaway kayo, tanggalin na natin. Huwag na kayo mag-park dyan. Huwag na kayong mag-park. Yun ang pinaka-masaklap. Na parang hindi naman lahat. Kagaya ko na may fallback plan na pag tinanggal yung allowed parking dito, meron akong paglalagyan ng sasakyan ko na hindi ako makakaabala. Mabuti sana kung lahat nag-iisip katulad mo, pre. Ayun na nga, na pre. May backup plan na, ayun nga, in the event na tanggalin nga talaga, meron kang naisip na kung saan ka magpa-park. Kasi, kumbaga, yun nga inamin mo naman na wala akong parking So, gagawa ako ng paraan na legal, na okay na hindi makakabala sa ibang tao, di ba? Yun. Di ba? Ayun. Tsaka, aside from that, bukod sa mga illegal parking na ganyan, pre, isa pang nakakabwisit dyan, pre, yung main, best example nito yung sa mga mall, na ang laki-laki yung sign na nakalagay, park facing the wall. Na ano pong mahirap intindihin dun? Kasi karamihan makikita mo dun, nakapa-atras mag-park, ganyan-ganyan. Para lang ho dun sa, baka hindi ho natin naiintindihan yung gano'n, kung bakit gano'n. Kaya ho sinasabi ng mall na gano'n is to preserve yung mga pintura nila sa pader. Ayan, yan yung main reason. Kasi yung parking lot management, yung gusto nila na yung walls nila hindi mas stain nung soot or yung carbon ng tambucho exhaust. Yan. Baka kasi hindi naiintindihan ng iba yung kung bakit ganun yung nila. Hindi ho kasi ganun kadali mag-maintain ng pader. Lalo na kung malaking establishments ng mga malls. Tama. 'Di ba? Isipin mo pre kung gagawin nila 'yon, syempre
yung expenses nila mapupunta sa ibang bagay na pang-repair ng building nila or whatever, di ba? Ba't ka pa, saka unang-una pre, nakikipark ka nga eh. Hindi porket nagbayad ka ng parking, gagawin mo na gusto mo. Oo. Nakibayad ka sa space, hindi ka nagbayad doon para magdumi. Oo. Kaya sila naman ang nakiusap sa'yo na park facing the wall. Facing the wall, yes. Kasi yung iba, baka hindi nila naiintindihan yun eh. Ayun, at least ngayon, naliwanagan ka na kung bakit ganun. Oo. Kung nagtataka ka, ayun na yung sagot. Ha? Pwede mo rin namang i-google yun. At saka isa pa dyan, pre, may mga linya naman yan, pre. Di ba? It's meant para malaman mo kung pasok ba yung sasakyan mo, kung diretso ba yung sasakyan mo, and yung spacing niyan, ano yan, pinag-aralan din yung sukat niyan para pag nagbukas ka ng pinto mo, hindi ka makakasagabal, hindi ka makakasabit. Di ba? Kumbaga, park responsibly din. Putang na, may linya na nga eh. Susundin mo na lang yung linya eh. Tangin na, either nakapaling ka, kinahain mo yung dalawang space. Tangin na. Bay na encounter pa nga kami pre. May mga park for our viewers and listeners information din. Merong mga parking na only compact cars or mababang cars lang ang pwedeng mag-park kasi nga baka may bubong or may anything na nasa taas na baka magasgasan yung taas ng kotse mo. Meron ako nakita, brother. Pinilit pa din. Saktong-sakto siya, pre, oh. Saktong-sakto siya, oh. SUV siya, oh. Tapos compact cars lang pwede. Ano ba naman yun? Siguro naman nakabili ka ng sasakyan. Siguro naman maganda yung sasakyan mo. Siguro naman marunong ka magbasa. Di ba? Na hindi ka pwedeng mag-park dun sa lugar na yon kasi nga masyadong mababa yon para sa kotse mo. Ngayon, pag nagasgas, galing ka sa parking management or sa building management, di ba? O, ano ba naman katangahan yun? Wala kang laban. Wala kang laban dun. Oo. Ang laki-laki nun, pre. Ang laki-laki nung signage. O, pasaway ka lang. Pinili mo lang talagang maging pasaway. Di ba? Ayan ang mga... Pinili mo lang maging kupal. Oo. Di ba? Pwede ka nang mag-park sa iba eh. Kasi pre, park elsewhere. It just so happens na nasa basement 1 kasi yun. So ayaw niya na sigurong mag-basement 2 o basement 3 or basement 4, whatever. Kaya pinili niya, isiksik yung sasakyan niya doon. Kahit nga clearly indicated na doon na, ayun na nga, pang small cars lang. Di ba? Di ba? Tapos parang yun, for example, gaya nga ng example mo, ayaw mong ma-hassle na bumaba ka pa ng basement 2 or basement 3. Pero yung hassle na nagasgas yung sasakyan mo, tangina mas hassle yun, men. Mas uubos ng oras yun. Not hindi yung... kaysa sumunod ka na lang, na ilang minuto lang naman yung lalakarin mo siguro, mas malaking gastos pa yung mo at mas malaking abala at mas malaking ubos oras. Yung gastos niya doon siguro pre, mga katiting na gasolina lang yun pre. Hindi makaka-dent ng kanyang kaperahan yun. At saka, pero pre, yung sabihin mo magasgas yung sasakyan mo, gastos, di ba? Oo. Tsaka sabihin mo pre, naka-SUV, puta, hindi naman ako maniniwalang walang pang gasolina yun pre. Oo. Totoo naman. Based on experience mo, brother, di ba? Kasi nakabili ka ng ganun eh. Parang syempre, bago ka mag-purchase din, or I don't know kasi may mga impulse buyer din Pero most or of the time... buyers. Mga payabang. Pero most of the time, iisipin mo muna yun eh. Yung mga factors na ganun eh, na kaya ko bang mag-maintain ng ganitong sasakyan? Or ano ba yung purpose mo ng pagbili ng sasakyan? Ganyan. Diba? Kaya, again, hindi lahat. Kasi meron mga payabang eh. At impulse buying eh. Pero yung iba dyan, or siguro karamihan dyan, i-consider yung mga ganung bagay eh. Hindi yung tipong hindi lang makabili ka. Diba? Kasi yung iba pre, maka-flex lang kahit minsan kahit hindi na hirap na mabayaran or hindi naman para dun yung intention niya. Katulad nga nung nai-share ko sa'yo last time, bumili ka ng malaking sasakyan. Bakit pre?
ilan kayo, di ba? Tama? Oo. Ilan kayo na magagamit nyo na, hindi katulad namin na maliit lang yung sasakyan kasi nga dalawa lang kami. Kumbaga, hindi wala kaming ibang kasama. So, saktong-sakto yung vehicle sa amin. Ngayon, again, yung mga nagpa-park dyan na kung sa tingin nyo hindi akma yung pagpa-park nyo, mag-isip din naman kayo. Hindi lang basta bilhin ng bili status quo lang dyan. Dito kasi sa Pilipinas, incredible Incredible nga Sa liit at sa sikip ng kalsada natin minsan naiisip pang bumili ng malalaking pick-up o malalaking pwede naman yung malaking pick-up kaso nga, mas maganda yun, mas ideal yun for me Ito, again, opinionated dito to. Mas maganda yun kung, halimbawa, nag-haul ka ng mga gulay, yan. Or nasa construction ka, kailangan mong maglagay ng nasa likod. Pero halimbawa, yung sobrang laki, may negosyo na mag-isa ka lang, tama, na mag-isa ka lang, o kaya yung sobrang laking kotse, as in pwede na yatang coaster yun, whatever. Tapos mag-isa ka lang, dalawa lang kayo, hindi practical, di ba? Totoo din. Tapos yan, mamumblema ngayon sa parking. Di ba? So, yes, guys, sir. kung bili kayo ng sakyan, siguraduhin yung ideal at the same time, hindi kayo makakaabala sa parking nyo. Di ba? Hindi naman tayo dito. Hindi naman natin sila kung kaya naman nilang bumili, wala namang problema. Hindi naman namin kayo yun nga lang. Ang nga lang doon, minsan dapat pinag-iisipan din natin. Or siguro, yun nga, kung talagang may purpose din naman yung sasakyan, siguro. Pero again, it comes with dapat na alam mo sa sarili mo, kagaya nga ng example mo, alam mo sa sarili mo na malaking sasakyan mo, huwag kang magpumilit na sa mga spaces na hindi para sa'yo. Diba? Tapos, parang gigit-gitin mo pa yung mga maliliit dahil traffic. Yung mga ganun may mga ganung scenario, pre. Very common yan na gigit-gitin mo dahil nababagalan ka some other topic natin yan, pre. Nakakabwisit yan, pre. Ililista na natin yan. Ililista na natin yan. Tsaka yung mga sasakyan na hindi ko alam yung mga sasakyan na sira yata palagi yung signal light, pre. Parang hahaba na naman to, mga katitos and mga katitas. Again, we are inviting you to listen and watch our podcast. Katulad nga ng sinabi namin, we are available on Facebook, Spotify, and YouTube. Yes, sir. Yes, sir. Ayan. So again, yun nga, libre lang, again, paalala na naman namin sa inyo, libre lang naman mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment kayo. Libre lang lahat yan. Ayun. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung pinagagagawa namin, comment lang kayo. Ngayon, kung ayaw nyo naman, comment kayo. Okay lang, comment away. Or kung may suggestions kayo, pwede or kung meron kayong gustong pag-usapan, comment lang kayo. Walang problema yan. So, again, we are the Opinionated Titos and maraming salamat sa time nyo. Kung sino man yung hindi pa namin may naalala ka bang isa-shoutout? Kasi ako, so far, wala pa naman, brother. Ano ba? Wala akong masyadong Pero yung sa mga usual suspects, shoutout sa inyo lahat. Ikaw na nakikinig, shoutout sa'yo. Shoutout na malaki sa'yo. At 2 thumbs up. And maraming salamat sa maliit yung time and your support. It means a lot to us. Yes, kaya namin ginagawa to is to share our opinion. Kaya nga opinionated Titos So, thank you. At the end of the day, lang tayo dito? Chill. Chill lang tayo dito. Tsaka peace. Peace lang palagi. Peace lang. Thanks, guys. And thank you. Have a wonderful day kung saan man nakikinig. At anuman time. Ayun, guys. Lagi kayong mag-iingat. Salamat sa time nyo. Ingat lang tayo palagi. Yes. Again, we are the Opinionated Titos and I'm Papa Denso.
And it's your boy, Boss Lots. We are again signing off. Abangan ng susunod na episode. Signing out. We out. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Bye. Let's get ready to rumble! Tune in again next week for more episodes of The Opinionated Tito's.